Sakal na raw itong si alias Leo sa kanyang girlfriend na itago na lamang natin sa pangalang Shaira. Aminado raw itong si Leo na biktima raw siya ng pananakit ng kanyang live-in partner. Sa tuwing gusto na kasing kumalas nitong si Leo sa relasyon nila ni Shaira, si Shaira nagagawang saktan ang kanya ring sarili. Kaya ngayon, hindi na alam nitong si Leo ang kanyang gagawin sa toxic na relationship kasama ang kanyang live-in partner. Kaya naman eto na. Leo ng Bulacan, magandang tanghali sa'yo pare. Hello po, Kuya Poy. Magandang tanghali. Sandali, linawin ko lang ha. Ikaw ba ang sinasaktan o sinasaktan ng girlfriend mo yung sarili niya kapag ka nagsasabi ka na maghihiwalay na kayo? Parehas po. Parehas. Anong pananakit yung ginagawa niya? Minsan po nasasampal niya ako ng dahil sa pagdududa. Ba't kasi hindi ko alam. Bakit kasi naisipan mo na makipaghiwalay, Leo? Actually 1 year pa lang po kami. Pero medyo na po kasi siya na natotoxican na ako dahil po doon. Ano ba mga hilig na gawin nitong si Shaira? Lang naman din po siya, may trabaho rin po siya. Parehas naman po kami may work. And then magkasama naman po kami. Bahay. Ano yun? Sorry, Leo? Magkasama naman po kami sa bahay. And then may work din po siya. At minsan gumagala din po sila ng mga ka-workmates niya. Yun. Bakit daw siya nagkakaganon? Ano bang pinagsiselos? Gwapo ka ba? Hindi, diretsahan tanong. Ikaw ba ay attractive, Leo? Ha? Hindi ko naman po alam. Siguro po. Pero kasi sa mga mostly, minsan walang dahilan yung pagsiselos niya. And mostly nadadamay pati yung sa work. Lalo na pag nag-work po ako. Tatanungin niya, sino yung kausap mo, sino yung... Siyempre, nasa work po ako. Nasa line of work ako. Ano bang trabaho mo, Leo? BPO po. Nagkakilala po kasi kami ng girlfriend ko sa BPO. At siya rin, ganun din naman ang trabaho. Yes po, yes po. So medyo tamang hinala na, ganyan. At napapadalas pa. Tama? Opo. Yun nga po. Meron kaya siyang history na siya ay naloko na ng kanyang former boyfriend? Kaya siguro natatakot na mawala ka pa? Actually, regarding po sa history nila, hindi ko naman po kasi inuungkat sa kanya kung ano yung mga naging history ng sino yung mga naka-last relationship niya. Ang naano ko lang po, parang na-insecure po kasi siya. Kasi 30 years old na nga po siya. And then, Ilan? 30. 30. Apo, 30. 30 years old na po yung person ko. Oo. And ako po, 23. And hindi ko alam kung bakit, pero siguro feel ko rin na insecure siya kasi mas matanda nga po siya sa akin. And nandun na rin siya sa age na dapat makapag-settle, magkaroon na siya ng settlement sa buhay na yan yung ano pero mo. Po kami, magka-live-in partner naman po kami. Sige, ayan, masyadong selosa. Tapos yan naman sa pantaha mo lang, hula mo lang, baka yung edad niya. Tama? Hindi niya naman sinasabi yan sa'yo. Hindi naman po. Na na-insecure siya dahil mas bata ka sa kanya at baka mas makuha ka pa ng iba. Kasi 30 years old, napakabata pa niyan ha. Para sa mga kababaihan, para sa mga kalalakihan. Hindi pa yan hindi pa, kahit nga 40, hindi pa naman yan, hindi pa matanda yan. Ano ba kayo? 39 ako, bata-bata pa kaya. Pero wag mo nang iisipin na kayo ay gano'n. Unless sinabi niya na talaga na insecure ako, maraming lumalapit sa'yo na medyo mas bata sa akin, baka maagaw ka pa sa akin. Kasi parang dalawa lang naman na nakikita kong dahilan para sa kanyang pagsiselos. Baka yung experience niya nga na siya ay naloko na rin, o kaya naman ay siya mismo ay gumawa ng mga ganyang bagay noon at natatakot sa sariling multo. Hindi kaya, gano'n. Na kaya siya selos na selos, kaya siya tamang hinala, ganyan siya noon na medyo, alam mo na, meron ba siya mga revelation sa'yo? Baka po, yun po iniisip ko noon. Baka noon din ay nagkaroon siya ng mga ganong experience.
Though hindi ko naman po, kasi ano yun kung ano po yung experience niya noon Ang mahalaga para sa akin kasi yung kung ano kami ngayon. Yan. Hindi niya alam po, hindi nagkaroon ng problema. At saka ang hirap lang kasi nagkakasakitan na. Ikaw ba gumagante kapag ka sinasaktan ka? Hindi po, kasi Oo. alam ko naman po yung limitation ko bilang lalaki. Na mas malakas ako sa kanya. Yes. Hindi ko rin po kayang gawin yun sa isang babae. Magpipigil ha, magtitimpi. Okay. Opo. Ayan, pagka humalik, yun, pwedeng gantihan yun. Pagka yumakap, yun, gantihan mo rin ng mas mahigpit na yakap, pwede yun. Gantihan. Pero kapag kasakitan, walang gantihan. Hanggat maaari, hanggat kaya naman. At makatwiran. Okay? Pero ano naman yung sinasabi mo sa kanya na sinasaktan niya yung sarili niya? Anong pananakit sa sarili niya ang ginagawa? Lately po kasi pag naano ko, kasi parang natotoxic na nga po ko. Parang nagbabalak na rin po kung may paghiwalay sa kanya. And then sinasabi ko rin po sa kanya. Pag ginagawa, once na nag-attempt na po akong magano, ang ginagawa niya, parang tinitreat niya ako, nasasaktan niya sarili niya. Minsan kumukuha siya ng kahit anong bagay na ipapalo niya sa sarili niya. Ano ba mga pinipigilan ko Ano mga bagay ba yan? Yung pinapalo niya sa sarili niya, kung isang pirasong papel na kopunban lang naman, sige. Mapagod siya. Dyaryo, pwede niya ipalo sa sarili niya. Ayan, pero ano ba? Martilyo, sasaktan, maglalaslas ba? Magaganon ba ang mga pagbabanta niya? Hindi po, nagkaroon na po ng yung last time po talaga, yung pinaka-worst na ginawa niya. Nag-attempt na po siyang maglaslas. Na tingilan ko. Iniyakan ko na nga po siya dahil kaya hindi po ako makapaghiwalay sa kanya. So, gusto ko na rin po talaga ma-figure ko kasi parang feel ko kailangan niya rin po talaga ng healing sa sarili niya. Sige. Dahil oo. Ayan, kailangan niya, tama yung iniisip mo, kailangan niya na ng healing, kailangan niya ng pagalingin din yung sarili niya, ha? Magka-live-in pa rin kayo magpasa hanggang ngayon, Dio? Tama? Yes po, yes po. Kakilala mo naman ng kanya mga kamag-anak? Opo. May contact ka? May kapatid ba siya? Meron siyang mga magulang? Kilala mo? Nakakausap mo sila? O ganito ang gagawin mo. Pumunta ka sa kanila. Ha, Leo? Pumunta ka sa kanila, sabihin nyo kung ano yung sitwasyon at sabihin mo rin na gusto ko na pong umalis sa relasyon na meron kami pero kailangan nilang mag-take over doon sa responsibility na bantayan muna itong si Shaira. Because mahirap kasi yung nag-i-stay ka na lang sa relationship na pinepwersa ka na lang. Ikaw ba talagang desidido ka na nga alis sa relationship nyo? Opo, may decidido na rin po ako na umalis. Yan. Kasi po, mahirap po kasing mag-stay sa ganito Parang feel ko na napipigilan din ako sa mga bagay na pwede ko pang gawin. Okay. Sige. Yun ang nakikita kong pinakamaganda mong gawin. You seek the help nung kanyang mga magulang at nung kanyang mga kapatid para sunduin siya or alalayan na siya dahil talaga magpapaalam ka na. Mahirap din naman. Hindi ka naman pwedeng mag-grow niyan as an individual kung nag-i-stay ka lang sa relationship ng dahil sa pananakot, dahil sa intimidation, dahil sa pagbabanta, nasasaktan niya yung sarili niya at ikaw rin ay sasaktan niya. That's not a relationship anymore. That's a dictatorship. Dinidiktahan ka na lang kung anong gagawin sa'yo at hindi rin masaya yun para sa'yo. Okay? Yun na lang ang gawin mo. Kausapin mo kung sino man yung mga kamag-anak, alalayan nila at kailangan mo na magpaalam na. Okay? Kaya at least nandun dapat sila, present. Para hindi niya naman masaktan din yung kanyang sarili. Ibalik mo na maayos sa kanilang pamilya. Okay? Opo. Tama? Opo. Salamat po. Sa tingin mo, tama ba yun? Kayang gawin? Tama po. Ayun. Alright. Sige, maraming salamat, Leo, sa iyong pag-amin sa amin, sa iyong pagtatapat at sana nga nakatulong ang programang H2H, Heart to Heart sa inyong problema at sana nga ay masolusyonan din yan sa lalong madaling panahon.